Hi, Miss Ellie, at magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am, do you have any opening statement? Yes, actually, parang greetings lang. So, hindi pa po ito first 100 days ng 20th Congress, first month pa lang po. Pero isang resibo na tuloy-tuloy lang po yung trabaho natin dito sa Senado. At syempre, hindi pa di-distract sa kung ano pang mga drama-drama dyan sa tabi-tabi. So, halimbawa po, nag-file po ako ng resolution para kilalanin ng Senado ang makasaysayang pagkapanalo ni Alex Iyala. So, congratulations nga pala dyan kay Alex. Sobrang proud na proud po kaming lahat, mga kababayan mo, sa iyo. Pambihira, di ba, yung exuberance. Hindi lamang ng kanyang napakalakas na paglaro, pero yung exuberance, yung nag-umhapaw na tuwa niya nung siya'y nanalo. At nagawa pa niyang viral globally ang isang piling-piling kasabihan nating mga Pilipino. Nirereserba ko rin po ang unang pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa paglaganap sa internet ng deepfakes o yung mga AI-generated na peke at malalaswang photos at videos ng mga bata. So, mula nung nakaraang mga kongreso hanggang ngayon, hindi po titigil yung aming komite sa pagbantay laban sa ganitong klaseng pang-aabuso sa ating mga bata. Gamit pa, mini-misuse pa, ina-abuse yung mga napakabilis na nagde-develop ng mga bagong teknolohiya. Iimbestigahan din ng aming komite ang umano'y pang-aabuso ni Pastor Jeremy Keith Ferguson sa 156 na bata sa kanyang ampunan sa Pampanga. So muli, isang napakateribleng paglabag sa karapatan ng mga bata na natukoy ng aming komite sa nakaraang mga kongreso at hindi po naming tatantanan habang patuloy ang ganitong klaseng pananakit, no, sa mga bata sa ilalim pa ng pagpanggap ng pag-aalaga sa kanila. So napakasinikal po talaga na gawain. Nag-file din po ako ng resolution para agapan ng executive branch ang panganib sa 1.82 na milyon na mga BPO jobs dahil naman sa Keep Call Centers in the US, or rather Keep Call Centers in America Act sa US Senate. So, sa tingin ko po medyo espesyal itong resolusyong ito dahil hindi madalas na mayroong legislative initiative dito sa Kongreso ng ating Republika na nais tumugon o di kaya ay agapan ang isang potensyal na harm sa ating mga kababayan mula sa isang panukalang batas ng ibang bansa naman. Meron din po akong resolusyon na nananawagan sa Departments of Foreign Affairs at Health na bigyan ang UNAIDS Country Office dito sa Pilipinas ng 22 million pesos para matutukan pa rin ito ang HIV and AIDS response ng bansa hanggang taong 2030. Alam naman po natin ang mga ulat ng Department of Health at pati ng World Health Organization na patuloy na tumataas ang incidence ng HIV at AIDS dito sa ating bansa sa kabila ng mga ambisyosong targets natin na sa halip ay mapababa ito at gawa ng defunding ng iba't ibang mga international institutions dahil sa pagkilos ng gobyerno ng ibang bansa, nalagay sa alanganin yung essential na trabaho ng UNAIDS Country Office dito sa Pilipinas na sa napakaliit lamang na halaga kumpara halimbawa sa kabuoang general appropriations ng ating gobyerno, masasalo pa rin ito ng DOH at DFA. Of course, sa privilege speech ko po kahapon, pinakita ko ang fingerprints at mga dokumento na nagpapatunay na Chinese national at hindi Pilipino si Joseph C. na una nyo nang sa media tinawag na Alice Guo 2.0. Sorry, yung sa UNAIDS pala kanina na resolution dahil sa patuloy
na concern ng opisina ko, syempre sa mga usaping may kinalaman sa universal healthcare. Sa interpellation ko naman, kahapon sa privilege speech ni Senator Ping, lumabas ang sabuatan o yung tawag ni Senator Ping na collusion ng ilang opisyal sa kontrobersyal na flood control projects. So, baka simula pa lang ito ng counter-collusion kung nagkakaroon ng nakaraang mga taon ng collusion sa pagitan ng mga contractors, ng ilang mga opisyal at kawani ng DPWH, ng mga dapat na regulators magche-check and balance sa implementasyon ng mga flood control at ibang infrastructure projects at kolusyon ng ilang mga politiko. Hari nawa dahil sa sinimulang privilege speech ni Senator Ping, magkaroon ng counter-collusion, ng pagsingil ng accountability at paggiit ng transparency sa pagpapatupad ng mga proyektong ito moving forward. Sabi ko rin po kay Senator Ping kahapon sa interpellation, dahil sa kanyang privilege speech, ay yung salitang ghosting ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi na lamang po yung ginagawa sa ilang mga personal na relasyon. Pero dito, sa flood control scam, gino-ghost pala nung mga gumagawa ng krimeng ito ang ating mga kababayan na nagbabayad para sa kaligtasan laban sa baha sa pamamagitan ng ating mga buwis. Nagsimula na rin po ang pagdinig sa aking linga para kay Lolo at Lola Bill na magbibigay ng 1,500 pesos per month na pensyon sa ating mga senior citizens. At lahat po nila, wala pong isisino, whether indigent tulad ngayon sa 1,000 pesos pension, or middle class, o kahit yung mga mayayaman pa, kahit mayroon na pong pensyon mula sa SSS o GSIS at PVAW, at simula 60 years old talaga. Hindi po hihintayin na 65 years old. Kaya universal na social pension at mas mataas ng konti para sa talaga namang pamahal na pang-araw-araw na gastusin ng ating mga senior citizens. Actually, Miss Sally, feeling ko baka parang dapat mag-inhibit ako sa bill na ito dahil ngayong taon ay bisperas na mapabilang na rin ako sa henerasyong iyon. Dual citizen. Joke? And doesn't look like it, salamat. Sabi nga ng mga anak ko nung naging 50 ako, wow ma, hindi ka mukhang 50, mukha ka lang 47. Ang Ngayon tipid, naman. no? Hindi pa ginawang 40. And last but not the least, para ngayong umaga, hinihintay ko namang ma-refer pa sa komite yung isa pang panukala, Lingap, Gamot at Resistensya PAC para sa nakatatandang Pinoy Act. Nabibigyan ng libreng maintenance, medicines, gamot at supplements at vitamins ang ating mga senior. So ito patuloy na pagsulong ng karapatan at kagalingan ng iba't ibang mga sektor at iba't ibang mga henerasyon dito po sa ating bayan. Salamat po. Mamunahin ko muna yung mga issue tungkol sa katiwalian sa Yes. flood control project. Sabi nyo nga, na-discover na malawakang collusion between yung mga district engineer ng DPWH, mga kontratista, at possible nga yung mga proponent ng mga politicians. So, ang latest development, iniutos ni Presidente yung lifestyle check sa mga government officials. Unahin daw yung taga-DPWH. Sa tingin nyo, magandang move ito at may legal na basihan po ito? Siguro naman may legal na basihan dahil nagawa na po ito dati sa ilang mga sandali na naging napaka-sensitive sa publiko, yung parang sabi nung iba unexplained wealth o di kaya conspicuous consumption sa lifestyle. And kami lahat naman po na nagtatrabaho sa gobyerno ay nasa ilalim ng utos ng batas na 'di ba, to live simple lifestyles. So tingin ko walang problema sa batas sa ganong utos ni Presidente. Siguro ang unang tanong lang ay sino ang magsasagawa. Pero in a way administrative or implementation matter na lamang po iyon. So, ma'am, hindi covered ang mga lawmakers dito sa utos na ito ng Pangulo? Executive lang? Actually, nung sinabi nila yon, akala ko, now that you mention it, akala ko ibig niyang sabihin, kaming lahat sa anumang branches of government. Pero kung sasabihin niya executive lamang, edi okay, kung ganon, maaring
voluntary sa aksyon ng Senate President at House Speaker o sa aksyon ng Chief Justice ng Korte Suprema. In the realm of possibility, sumali yung ibang branches of government. I think isa lang naman ito sa maraming pwedeng o dapat gawin. Alang-alang sa pagpapakita ng good faith sa ating publiko, lalo na't ngayong panahon na ang tindi muli ng issue ng korupsyon, lalo na dahil dito sa flood control projects at pwedeng iugnay sa iba pa. So ma'am, kung hindi covered ang legislatura ng order ni Presidente, yun nga, sabi nyo dapat mag-volunteer na lang, magkusa yung mga ilang lawmakers na magpa-lifestyle check considering na may mga insinuation na yung mga proponent ng mga politiko dun sa ilang mga questionable nga flood control projects. Well, gaya ng nabanggit ko, wala namang nagpipigil sa amin na gawin iyon. At yun na nga, kung iutos din or i-anunsyo din ng dalawang pinuno, ng dalawang kapulungan, wala namang problema siguro na kaming lahat ay sumali dyan. Considering na sinasabing talamak yung involvement ng mga taga-DPWH, sa tingin nyo maraming babagsak sa lifestyle check sa mga taga-DPWH, ma'am? Tingnan na lang natin. Ang lifestyle check naman ay supposedly isang objective na pag-check. Yun na nga sa lifestyle ng mga tao. So, tingnan natin kung sino ang papasa o kung sino ang lalagpak dyan. Sabi ni Minority Leader Soto, pati daw ho asawa ng mga government official isama na sa lifestyle check. O yan, edi nangunguna na nga si Minority Leader kahit kay Senate President na hindi lamang magpakita ng at sa Senate Electoral Tribunal na sinabi ni Senator Ping at ako'y sumasang-ayon, isang tanda talaga ng isang pinuno. Okay, before Mayan and Marlon, ma'am, do you think inosente si DPWH Secretary Bunoan dun sa involvement ng kanyang mga tauhan? At kung inosente siya, hindi niya alam yung ginagawang kalokohan ng kanyang mga tauhan, ano yan? Sign of weak leadership o kumbaga bigo yung kanyang liderato? Well, kung biguman yung kanyang liderato or talagang hindi niya alam, pero nauna na yung ilang mga kasama ko dito sa Senado magtanong, kasama na si Senator Kiko, yung sabi niya kanyang nag-iisang tanong pagdating ng interpellation kay Senator Ping kung bakit hindi pa nagbibitiw sa tungkulin si Secretary Bonoan. Ibig pong sabihin, at the very least, kung heads of agencies po sila, may command responsibility sa ginagawa ng kanilang mga kawani. Ibig sabihin, pag gumagawa ng mabuti or excellent yung kanilang mga kawani, pwede silang maging proud na nangyayari yon sa ilalim ng kanilang watch. Ngunit kung sa buwat o suspected ang kanilang mga kawani sa anumang kamalian o kakulangan, at the very least, hindi po ba may prinsipyo talaga ng command responsibility dyan? Okay, Mayan? Ma'am, sorry to ask kasi based on sa kay Senping, yung lawmakers yung pinakamalaking kickback, 'di ba? 20 to 25%. 'Di ba mas mainam na ang utos ng Pangulo kasama po talaga yung lawmakers kaysa mag-volunteer lang po? Gaya ng nabanggit ko nga, walang problema na matuloy po yon. Whether sa pamamagitan ng pag-volunteer individually or sa pagpapakita ng pamumuno ng Senate President dito, House Speaker dun sa House. At yun na nga, nagsimula ng magbungkahi si Minority Leader na isama yung mga asawa dun sa lifestyle check. Walang problema po. But you think marami pong sasaling lawmakers kung volunteer lang po ito, ma'am? Malay natin, dahil nagsalita na rin ang minority leader namin, walang problema sumali kaming 5 sa minority sa Senate. Meron din kaming mga counterparts na minority sa House, na dahil turing namin sa isa't isa ay counterparts, magkakadiwa kami dyan sa mga prinsipyo ng transparency and accountability. Nang hindi ako nagsasalita para sa kanila, pero I would guess, hindi rin magiging problema para sa kanila na magbukas sa ganitong proseso. Isa pa sa lifestyle, ma'am. Through the years, do you think ito po ay effective na deterrent for corruption? Kasi parang ilang beses na nagkaroon ng call for lifestyle check and then parang wala namang follow-up after.
Siguro hindi masama ang lifestyle checks kahit papano nakakatulong maglikha ng environment, ng transparency kasi kung alam namin na maya't maya kailangan sabihin namin o ipakita namin sa publiko ano ang aming lifestyle. Pero syempre dapat may kasamang negative na reinforcement naman. Kung yan ay incentive or positive reinforcement, yung negative reinforcement ay yung sinabi din ni Senator Ping sa interpellation kahapon, yung kasiguruhan na mahuhuli, mapoprosecute, at kung found guilty, mapaparusahan. Kaya sinuportahan ko rin sa interpellation ko kahapon ang nauna ng sinabi ni Senator Ping na dapat may kahit ilan or kahit isang big fish na maparusahan dito sa flood control scam na ito bilang patunay na mapaparusahan ang gumagawa ng krimen sa ganitong paraan at patunay din sa ating publiko na may mananagot dito sa mga scam na nilulunod ang ating mga kababayan hindi lang sa baha, nilulunod din sila sa korupsyon. Isa na lang po ako. About kay Secretary Bonoan, sabi nyo nga, may nag-call na si Senator Kiko ba't di pa siya nag-resign. But while the investigation is ongoing, dapat hubang mag-leave of absence siya? I suppose a leave of absence is also a voluntary act on the part of the public official or kung iutos yon ng kanilang principal ni Presidente. Basta't ang pinaka-importante ay magpatuloy ang investigasyon. It may be on several fronts. Pwedeng dito sa Senado, kung gagawin din nila sa House, at yung nauna na ring ipinanawagan ni Minority Leader na may third party pa na independent na mag-iimbestiga. Dahil medyo multi-layered itong collusion na sinasabi ni Senator Ping. Hindi lang dun sa project implementors, hindi lang dun sa dapat na mag-check and balance sa kanila tulad ng PICAB, tulad ng COA, hindi lang yung mga politiko na kasabwat sa ganitong klaseng korupsyon. Pero, teka, I lost my train of thought. Nasaan na nga ba ako? Yung Oo, yung leave of absence. So, pwedeng voluntary on the part of the public official, pwedeng iutos ng kanyang principal. Basta't ang pinakamahalaga, yung mga investigasyon that could go on all fronts, dapat unimpeded. At walang mayroong makikialam at gagamitin ng anumang impluensya para pigilin yung pagsiwalat ng katotohanan at kalaunan, pagbigay ng hustisya sa ating publiko, sa ating taxpayers. Before Marlon, ma'am, ideally, dapat ba ombudsman ang mag-conduct ng lifestyle check? Yun yung isa pang posibleng venue ng ganoong proseso as we have seen also in the past. Kayo willing kayo ma'am magpa-lifestyle check? Ay, okay lang po para makita ng lahat yung aking middle class lifestyle. Okay, Marlon. Ma'am, should the President lead the way and walk the talk by publicly disclosing his SALN? I suppose nung sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yun sa executive sa simula, I presume sinasali niya ang sarili niya. Kasi yung SALN po, siyempre yung pinakamadali sanang tool to check the lifestyle ng mga government officials. Pero ang hirap po yan, kahit na ilang taon bago ka mag-request, hindi naman available agad-agad. Hindi dapat ganon dahil ang SALN ay kinilalang public document at covered ng prinsipyo ng Freedom of Information. Kaya sinusuportahan ko rin yung panukalang Freedom of Information Bill na inihain na rin ni Minority Leader at ng ilan pa naming mga kasamahan dito sa Senado. So yes, kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kaniyang SALN. Should it include all the members of his official family? Yung cabinet members? Following on the principle dun sa mungkahi ni Minority Leader na isama na sa lifestyle check ang asawa, posibleng voluntarily din i-expand sa mga miyembro ng pamilya. Will you be willing to be the first senator or member of the legislative body to make available publicly yung SALN po ninyo? Willing akong gawin yon. Mas willing pa nga kung sama-sama kami sa minority para ipakita na collective
responsibility ito. Individually namin gagawin as part of a collective, whether yung minority sa Senate or yung buong Senado. Dahil tingin ko hindi lang naman ako mag-isa ay willing. Nagsimula nang magsalita tungkol doon. Unang-una na yung minority leader ko. Ma'am, na-address na ba yung concern ni Senator Ping last night na magsasabay on Monday yung briefing ng DBCC at itong investigation ng Blue Ribbon sa flood control issues? Yun na nga eh. Nung binanggit yun ni nung binanggit yun ni Senator Ping nung interpellation sa kanyang privilege speech, hindi lang kami sa minority ang napansin kong tumatango, pati yung ilang mga kasamahan sa majority. And sinabi nga ni Senator Ping at ito'y sinigundahan ni minority leader, napaka-importante, no? Pareho yung briefing ng DBCC dahil magsisimula na yung napaka-importante at dahil sa context ng panahon ngayon, napaka-urgent na budget process dito sa Senado. Pero napaka-importante at urgent din yung tinatalakay ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kami po'y nanawagan talaga na huwag namang pagsabayin yung dalawang hearing na iyon. So ma'am, wala pang sagot kung Meron na ba? i-reschedule. Wala pa. Sa Monday na yun eh. Parehong sa Lunes, pero wala pa yatang anunsyo kung mag-iiba ng oras. Meron na ba? Legis? Wala pa. Wala pa. So, unfortunately, at this point, magsasabay pa rin iyon. Ayaw po sana namin ng ganun para pareho naming matutukan at mabigyan ng pangunahing pansin. Any related question? Tungkol na tayo dito doon sa privilege speech niyo, ma'am, about Joseph C. Apo. na nabigyan nga ng Filipino citizenship. So it means, ma'am, kahit nagkaroon na kayo ng investigation tungkol doon kay dating Mayor Alice Guo, tuloy pa rin ang ganitong pag-i-issue ng Filipino citizenship sa mga dayuhan? O itong mga nauna na na-issuehan? Nauna man or nahuli sa kaso ni Guo Huaping o Alice Guo, ibig sabihin, hindi nag-iisa si Guo Huaping sa napakinabangan na samantalahang ganyang proseso. Dahil kahit may sinasabi si Joseph C. na, nakapag-pronounce naman na noon tungkol sa citizenship ko. Actually, hindi rin yan accurate. Sinabi lamang noon na pwede siyang pumunta sa China. Walang final na declaration sa kanyang citizenship. At lalo na, nung may supervening event sa pagitan nung naunang kasong iyon at yun ngayon, napag-alaman namin na mayroon siyang ACR, Alien Certificate of Registration, na nagpapatunay sa sarili niyang submission na siya ay Chinese national. Kaya't kinailangan niyang pakinabangan ang isa pang batas na makakuha ng Filipino citizenship but later in life. At visual proof pa yung fingerprints nung Joseph C. sa kanyang passport, Philippine passport, ay parehong-pareho dun sa fingerprints nung kanyang ACR sa pangalang Chen Zhongzhen. Iba pa yung pagkakilanlan sa kanya dun sa mga Chinese business organizations na lumalabas sa mga Chinese websites yung pangalang Xi Zhenzhong. So may at least dalawang dokumento, at least dalawang sites na kinikilala siya bilang Chinese national. Bago pa niya nakuha sa suspetyoso na ngayong mga proseso yung passport bilang di umanong Pilipinong si Joseph C. Pero ano yun, sa initial info nyo, pareho lang yung dinaanan na proseso nitong si Joseph C. at si Alice Guo para makakuha ng Filipino citizenship at the same din po ba yung mga government agencies na involved sa pag-i-issue ng Filipino citizenship? Yan ay isang pangunahing tanong namin ngayon. Sino ang dapat managot? Kasi may dapat managot. Yun ba ay yung local civil registrar lamang o yun ay yung Philippine Statistical Authority? But mukhang parehong proseso ang dinaanan ni Joseph C. aka Chen Zhongzhen aka Xi Zhenzhong, tulad ng dinaanan ni Guo Huaping. So, tatawagin ang PSA at ang local civil registrar para bigyan ng linaw ito. Dahil hindi pwedeng mayat-maya nilulusutan tayo sa ating mga papeles, nilulusutan tayo sa ating mga institusyon, dahil pag yan ay nangyayari,
nalulusutan talaga tayo, pati sa ating pambansang soberanya. At dun sa isa pang anggulo nitong Joseph C. Mystery, pati yung pambansang seguridad ay nalalagay sa alanganin. Engage ba siya sa possible na pang-espiya sa ating bansa? Kaya kami nag-alala kung engage ba siya sa posibleng pag-espiya dahil nalaman ng opisina ko na nakapag-miyembro pa siya sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong 2018. At hindi lamang yon, ang bilis niyang nakapasok. Itong PCG Auxiliary ay NGO. Siya po ay binuo para magbigay ng support function sa operations ng Philippine Coast Guard. Pero hindi po ito parang open door lang sa lahat. Kahit sino ay pwedeng mag-walk-in, mag-volunteer. Hindi. Heavily vetted po yung nakakapag-miyembro dito. Pero itong si Joseph C., parang ang dali lang nakapasok. Yung iba nga natin mga kababayan na gustong mag-miyembro sa PCG Auxiliary, yung iba sa kanila taon nang hinihintay bago sila matanggap sa application process na iyan. At hindi lang natanggap si Joseph C., siya pa ay nabigyan ng mataas na ranggo na Auxiliary Commodore. Imagine. At nabilang siya sa isang grupo sa loob na sinasabi, parang special pa ang pangalan ay Executive Squadron, kung ano man yun. So, at ang PCG, alam po natin, kasama ng Philippine Navy, ang siyang mga at kasama ng BFAR ay siyang mga ahensya ng ating gobyerno at ang PCG at ang Philippine Navy Uniformed Services, Philippine Navy Armed Service, ito ang naatasan para bantayan ang ating seguridad, lalo na sa West Philippine Sea. Tapos may nakapasok na isang Joseph C. na ngayon nalaman natin ay actually Chinese national. So talagang nabanggit pa namin siya at napag-usapan sa pagdinig kahapon ng Senate Committee on National Defense sa pagdinig ng mga anti-espionage bill. So yes, concerned po itong si Joseph C. sa pagpasok sa PCG Auxiliary dahil may kinalaman, posible sa ating pambansang seguridad. So ma'am, ngayon kaya yung PCGA, may mga dayuhan pa rin na miyembro? Well, nabanggit ko nga po sa privilege speech kahapon na noong 2024, nakaraang taon, si PCG Commandant Gavan ay nagtanggal na ng 35 or 36 na mga PCG auxiliary members na napag-alaman nilang mga Chinese nationals pala. So, lumampas pa ang isa pang taon at ngayon pa lamang. Pero salamat na rin sa PCG, sa Philippine Coast Guard, dinelis na rin si Joseph C. sa PCG Auxiliary. So, bakit kailangan dumaan ng isa pang taon bago matanggal ang isang Joseph C.? Ano mo, may mga binibigay bang tulong or ano kayo? Well, nabanggit ko rin po sa privilege speech, itong si Joseph C. ay nag-donate ng mga troso, mga timber, lumber sa Philippine Coast Guard at apparently mula sa kanyang mining business doon sa Palawan. Dahil syempre, nagpuputol sila ng puno doon para makapagmina. Itong pagmimina ni Joseph C. ay isa pang problematikong aspeto ng kanyang pagkatao dahil yung kanyang kumpanya, ang Global Ferro-Nickel Holdings Incorporated ay lead exporter ng raw nickel mula dito sa Pilipinas papunta sa China at papunta sa kanyang smelting plant doon na ang kumpanya ay may pangalang Guangdong Century Tsingshan Nickel Industry Company. So, paano makikinabang ang ekonomiya nating mga Pilipino kung yung nickel natin dito minimina at walang processing na ginagawa ng Pilipinong kumpanya dito kaya walang value added sa ating ekonomiya tapos iluluwas ka agad sa China sa kumpanya din ni Joseph C. at doon gagamitin ng ibang bansa at ibang ekonomiya. Sa Palawan din kung saan nanggaling yung mga troso na dinonate niya sa Philippine Coast Guard. May isang kumpanya siya doon na nagngangalang Ipilan Nickel Corporation. Ito ay nasa ilalim din ng kanyang Global Ferro-Nickel Holdings Company. Itong Ipilan Nickel Corporation ay nag-ooperate kahit walang mayor's permit. At kahit tinanggal ni dating DENR Secretary Gina Lopez ang Environmental Compliance Certificate o ECC. Kahit walang ECC,
tuloy-tuloy yung Ipilan Nickel Corporation sa pagputol ng mga puno. At nitong 2025, inulat ng Amnesty International na itong Ipilan Nickel Corporation ay nanunuhol pa sa mga residente dyan sa Palawan para lamang hindi sila tumutol sa mining operations ng Ipilan Nickel Corporation. Kahit sa Surigao del Norte, umabot itong si Joseph C., yung kumpanya doon, nagngangalang Platinum Group Metals Corporation, iniimbestigahan na ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR dahil sa siltation at pollution. At pati ang NBI, ang National Bureau of Investigation, ay pinapakasuhan na yung mga opisyal niyang Platinum Group Metals Corporation dahil sa kanilang wrong mining practices. So mukhang ang tatak Joseph C. ay yung ganitong unsafe mining practices. So ma'am, unethical at may violations ba yung pagtanggap ng PCG ng mga donations from C, Joseph C? Hindi ko pa alam kung may ganoong aspeto dahil sa ngayon, ang talagang nire-research pa namin at iimbestigahan sa Senate Committee on Women at gustong singilin ng accountability ay yung mga kumpanya ni Joseph C. na kung ano-anong wrong mining practices sa iba't ibang bahagi dito ng ating bansa. Okay, Mean, and then si Marlon, and then Amor, and then Hannah. Ma'am, kung totoong Chinese siya, pwede po siya mag-operate ng mining company? O yun pa, dahil 'di ba sa ating konstitusyon yung palang joint ventures ng mga Pilipino at dayuhan ay may cap na 40% participation ng dayuhan. Yan ay para sa mga industriya in general. Pero meron pa tayong mga industriya na reserve talaga sa ating bayan, sa ating mga mamamayan, sa ilalim ng ating gobyerno. Kasama pa rin doon ang pagmimina. Hindi pa rin po nagbabago ang batas dyan. So kung Chinese nga siya, ma'am, hindi siya pwedeng magkaroon ng mining company all on his own? That's right. Opo. Okay. And then, ma'am, follow-up lang, may hinala kayo na espiya po siya. Can we say that? May malalim na pangamba na yun na nga, baka tama yung bansag ninyo sa media sa kanya nung una na Alice Guo 2.0, na naalala nyo si Guo Huaping ay tinuring ng National Security Council na agent of influence. So dahil sa mga nakita naming links ni Joseph sa Philippine Silk Road Chamber of Commerce and Industry na may links naman sa Chinese Communist Party at sa Belt and Road Initiative, nangangamba kami at aming iimbestigahan no, kung siya rin po ay may kinalaman sa espionage o sa pag-iispiya dito sa ating bansa. Ma'am, last na naguluhan lang po. Chinese po siyang pinanganak pero Filipino citizen na po siya ngayon. Yun ba yung dahil may passport na siyang Filipino passport? At kiniklaim niya na Pilipino talaga siya. At bukod sa iba-ibang mga datos sa date of birth, sa place of birth, dahil napag-alaman namin na siya talaga ay ipinanganak sa Fujian Province. May particular na town doon, Donghua town or city sa Fujian Province sa China. Iba-iba kasing datos ang nakapasok sa kanyang di umanong birth certificate at yung kanyang passport at yung kanyang ACR ID number. So, may mga sinasabing siya ay pumunta dito nung 17 taong gulang lamang siya. Ito yung lumalabas sa sarili niyang mga declarations at lumalabas sa mga Chinese websites na ipinagmamalaki yung kanyang pagtatagumpay na nung nagtagumpay na daw siya dito sa Pilipinas, hindi daw niya nalilimutang umuwi at mag-ambag at magbahagi ng kanyang yaman sa kanyang hometown dyan sa Donghua. But based on your research, until now, Chinese po siya? Ngayon po yung aming hinala. Okay, Marlon, and then after Marlon, Amor, Hannah, and then the one sitting... Mary, and then Danielle. Ma'am, do you have Yes. information kung BFF ba nito ni Joseph C? Yung mga BFF din ni dating Pangulong Duterte kasi yung Philippine Silk Road would appear, ito rin yung same group ni Michael Yang. That's right. Wala pa kaming ebidensya tungkol doon.
kung BFF nga niya si Duterte o yung mga business associates ni Duterte. Pero aming i-research din yon dahil may mga common interests, particular yung Belt and Road Initiative dito sa Pilipinas. And would that raise a red flag since yung from what I understand yung Philippine Silk Road group, yun yung ang nagtatag nun, mga Chinese businessmen who are based here in the country, and Joseph C. being the honorary chairman yata ng grupo. That itself would explain kung ano talaga yung nationality niya. Well, sa investigasyon sa Senate Committee on Women, or sa atin na ba na-refer? Or saan ba na-refer yung privilege speech? Kasi pending pa. Sorry. Okay. Sa investigasyon dun sa privilege speech ko, i-determine namin kung ano nga ba yung kanyang nationality, ano ba yung provenance nung kiniklaim niyang Filipino citizenship, at paano niya sa tama o sa mali ginamit ito. Sorry, ano yung second part ng tanong mo? Kasi yung grupo ng yung Philippine Silk Road, Right. mga Chinese businessmen who are Yes. based in the country, Aha. yung mga members. Yes. And that will explain kung ano Okay. talaga yung nationality niya. So, iba pa yung usapin ng nationality, pero yung Philippine Silk Road Chamber of Commerce and Industry at yung links nun dun sa Belt and Road Initiative ng China, syempre of high interest po sa amin yun mula pa nung panahon ng investigasyon kay Guo Huaping. At alam natin na talagang rumagasa yung initiative niyan dito sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Nung panahon din ni Duterte, naging auxiliary commodore si Joseph C. sa PCG Auxiliary. So titignan po namin ang links ng mga usaping ito sa isa't isa at kung may implikasyon yon dun sa may harm bang nagawa ang presensya at pagkilos ni Joseph C. dito sa ating bansa. Okay, Amor. Ay, Hannah ba? Amor. Oh, sige. Amor, and then Hannah, and then Mary, and then Danielle. Ma'am, kay Joseph C. pa rin, yung reaction lang po dahil I think ang sabi po ng company niya ay nag-file na po siya ng voluntary leave. Voluntary. Si Joseph C. po, nag-leave po siya from the company. Your reaction lang po. Well, Yung FNI. So nag-leave sa Ferronickel Holdings Incorporated. Well, ang leave naman ay maaring personal lang yung dahilan. Hindi po natatanggal no ng interes ng aking opisina at sa kung komite i-refer yung privilege speech ko sa paano ba niya nakuha yung kanyang Filipino citizenship, paano ba siya nakapasok sa PCG Auxiliary, ano po yung mga naging gawain niya bilang honorary chair ng Philippine Silk Road Chamber of Commerce and Industry, at ito ba ay nakabuti ba talaga o ito kaya ay inilagay sa alanganin yung ating bansa? Ma'am, he is a big name in the mining industry and nabanggit nyo nga po, meron pong mga na-flag na possible violations dun sa mining practices niya. Do you think meron pong cohorts or nagpo-protect sa kanya na government officials kaya po siya nakarating dun sa ganong posisyon despite all these red flags? Well, speaking of government officials, tinanggalan nga siya ni dating DENR Secretary Gina Lopez ng ECC doon sa mining site nila sa Palawan. And yet, nagpatuloy pa rin sa operations ang mining company ni Joseph C. At kahit wala pang mayor's permit, at ngayon nga nakatawag pansin ng MGB at ng NBI yung operations niya doon. So, kung meron mang nagprotekta sa kanya noon o nagpoprotekta ngayon, pero nakakatawag din siya ng negative attention ng ating mga government officials from the national to the local levels na isinasawalang bahala niya. Hindi dapat yan payagan ng gobyerno natin. So you think meron nga po or isa yun at least sa mga dapat tingnan hukayan dun sa investigation? Maaring tignan yon at kahit yung opinion sa mining industry, I hope in fact they would look favorably dun sa nabanggit ko rin sa privilege speech na dapat
kung magmimina dito sa atin, manatili sa atin yung mga mineral dito iproseso, no, para mag-value added, para mag-generate ng trabaho para sa ating mga kababayan. Sinubukan nga po namin sa isang nakaraang legislative process na i-ban ang export ng raw nickel, raw minerals sa ibang bansa bago maproseso dito, ma-value added, maka-generate ng trabaho. Unfortunately, hindi ganon yung version ng batas na naipasa. Last na po on my end, balikan ko lang po yung PCGA. Nabanggit Yes. po ninyo kahapon sa hearing nung PCG captain doon na may mga foreign official, ay may mga foreign nationals talaga na nagiging bahagi ng PCGA dahil daw po nakakatulong, for example, yung mga owners ng mga boat, ng mga vessels doon po sa PCG. But you mentioned na hindi naman sila katulad ng China na merong dispute with the Philippines. So do you think na kapag Chinese national talaga dapat banned or hindi payagan pumasok sa PCGA? I wouldn't go that far naman. Basta higpitan naman ng PCG Auxiliary yung admission process nila, and be extra, kung hindi ban, be extra careful, lalo na sa panahon ngayon na alam naman natin yung malawak na influence operations ng China laban sa ating bansa na pang-reinforce nila sa physical na pambubuli sa ating mga mangingisda, Coast Guard at Philippine Navy doon sa West Philippine Sea. So, dapat ang PCG Auxiliary at ang Philippine Coast Guard mismo ay extra careful sa bona fides. Hindi lang ng sino mang foreigner, dahil alam ko may mga dayuhan din namang miyembro ng PCG Auxiliary, tumutulong sila sa mga coastal cleanups at sa iba pa. Pero be extra careful na yung mga nationals, nino mang bansa, na at any one time ay mayroon talagang matinding tensions sa ating bayan, siguraduhin nilang hindi may ibang agenda sa pagpasok. No? Dahil ang PCG Auxiliary, kahit auxiliary siya, attached sa Philippine Coast Guard na front and center sa pagbantay sa ating seguridad. Okay, Hannah. Ma'am, good morning po. Morning. Hannah po from BNC. Balikan ko lang po yung mining companies ni Joseph C. At risk po ba siya na mawala yung shares niya or at least ma-revoke itong mga mining contract if meron man, given po na kung ma-prove na siya ay foreigner using fraudulent citizenship? Yung pag-revoke o pagpapawalang bisa ng mining contracts, well, we already have one example na under heavy question. Yung sa Palawan, no? Yung isang kumpanya niya na Ipilan Nickel Corporation. Dahil dapat mainit na ang mata ng DENR dyan, iniimbestiga na sila ng MGB at saka ng MBI, I would guess, kahit ng LGU dahil walang mayor's permit. Yung matter ng shares, we would have to ask, I guess, the Securities and Exchange Commission the Philippine Stock Exchange. Sino bang tatanungin sa shares? SEC. Okay. So, yung matter ng shares, it's for the SEC to determine. Maaari ding lumabas yon na isang finding o recommendation kapag na-imbestiga na yung privilege speech ko. Okay, Mary. Sen Mary Monreyes from One News po. Bali ko confirm ko lang po, kung meron na pong nakaschedule na Senate probe na nakafocus lang po dito kay Joseph C. and if ever, kailan po kaya? Yung hindi lang po yung mining companies related sa kanya, kung siya rin po ba ipapatawag nyo na habang nakadetain din po ngayon siya sa BI? Definitely, I hope na ipapatawag ng chair ng alinmang komite kung saan ire-refer yung privilege speech ko, si Joseph C. Dahil siya po talaga hinasa gitna ng kontrobersiyang ito. Natawag talaga ang pansin ng opisina ko nung lumabas na nakapasok pa pala siya sa PCG Auxiliary way back in 2018. At nitong 2025, last week lamang, tinanggal sa roster ng PCG Auxiliary. Sen, kung sakali po, kailan po yung tansya nating scheduled na hearing po or probe? Ang pending pa rin yung privilege speech ko for interpellation, saka pa lamang i-refer sa komite. Pero once na ma-refer sa komite, ifa-follow up ko yung chair noon na i-schedule sana hanggat maaga yung hearing doon. Most probably, anong committee, ma'am, mag-handle?
most probably Committee on National Defense. So kung doon na nga marirefer, ifa-follow up ko si Chair Jinggoy. Okay, Danielle. Ma'am, may nakita na po ba kayo, sa base sa investigation nyo, may nakita na po ba kayo na link itong si Joseph C. kay Alice Guo? Kasi di ba dati parang sa Al Jazeera documentary, parang nireveal doon, di ba, na parang ano sila, groups. And then, ngayon ba so far, may nakita na kayo na link nila? Wala pa po kaming nakuhang link sa pagitan ni Joseph C. at Guo Huaping sa aming pagre-research. Pero wouldn't it be very interesting kung may pogo links siya, no? Pero sa ngayon, wala pa naman. Sapat na alarma sa amin na nakapasok siya sa PCG auxiliary, lalo na nung nalaman namin yung iba pa niyang mga links na may link din sa Chinese Communist Party. Pero ma'am, isa ba yan sa tinitignan nyo rin? Ang pagre-research po namin ay connect the dots eh. So marami-rami ng dots yung nadidiskubre nung opisina ko, sinusundan po namin yan. At kung saan mang mag-lead yan at kung anumang web ang ma-drawing yan, yun po yung ipipresenta namin sa pagdinig ng komite. Okay, before RG, ay may ano ka pa? Follow up the same issue pa? Amor? Joseph C. Sige. Ma'am, na-remember ko lang po kasi sabi ng Bureau of Immigration ay ongoing na yung deportation proceedings kay Joseph C. Pero kapag daw po may naihain na kaso sa kanya dito, local case sa local court, ay kailangan niya munang harapin yun, ililipat muna siya sa jail. So are you willing to go that far na since kayo po ay may mga nakalap na impormasyon, ay maghain ng reklamo talaga laban kay Joseph C.? Maghain man kami o hindi ng kaso at kung may maghain man ng kaso ng maaga, wini-welcome ko yung ganyang pananaw ng Bureau of Immigration. Dahil ibig sabihin, dapat rin sana hayaan nilang humarap din sa komite ng Senado o sa pag-imbestiga ng privilege speech ko bago anumang deportation ay mangyari. Ibig sabihin, humarap din si Joseph C. sa anumang proseso dito sa Pilipinas. Okay, before RG, ma'am, yung US has formally requested the Philippines to extradite detained televangelist Apollo Kibuloy na wanted po ngayon sa FBI dahil sa kaso nga ng human trafficking, sexual misconduct, and others. Ano po yung proseso na dadaanan nito at dapat bang aprubahan natin yung request na yon ng US? Yung approve o disapprove ng request, nandun yun sa gobyerno, ibig sabihin sa executive. Opo. Naalala ko, isa pa lang sa mga unang hearing namin kay Apollo Kibuloy, naitanong na po namin yan sa DOJ. At nasabi po ng resource person ng DOJ noon, posibleng one of two processes. Dahil noon, nandun na siya si Apollo Kibuloy sa most wanted list ng US Federal Bureau of Investigation. Kaya naitanong yung extradition. At sinabi noon ng DOJ, pwedeng tapusin muna ang mga proseso dito sa Pilipinas bago kung bibigyang daan nila ang request ng US government i-extradite siya sa US, or sabi ng DOJ noon, pwede ring isuspend muna yung mga proseso dito at ipaharap muna siya through extradition dun sa mga proseso sa US. So ibig sabihin, mayroong legal basis para kung pagbibigyan ng gobyerno natin ang anumang extradition request ng US. And kung ganon ang sitwasyon na mangyayari, dalawang goods ang mangyayari. Maitataguyod pa rin natin ang proseso dito sa ating bansa at mapapaharap din si Apollo Kibuloy sa kanyang mga biniktima dun sa United States. Mabibigyan din sila ng pagkakataong magkaroon ng hustisya tulad ng sinimulan natin dito sa Pilipinas para naman sa mga victim survivors niya dito sa ating bansa. So, mas maganda na isuspend muna yung proseso rito at i-extradite muna si Pastor Apollo Kibuloy? Kung yan ang maging sequence of decisions and actions ng gobyerno, it would be a positive development also. Alam natin kung
paano sa buong proseso ng investigasyon dito, sinubukan talagang gamitin ni Apollo Kibuloy yung impluensya at yung resources niya dito sa Pilipinas. So kung magdesisyon ng executive na isuspend muna ang proseso dito, bigyang daan muna ang extradition sa US at pagkatapos doon, ibalik pa rin siya dito. At kung siya ay mako-convict dito, dito muna siya mag-serve ng sentence. Again, I think that would be a positive sequence of events. Okay, RG, and then Jan. Okay, mag-iba na po ako ng topic because we got a media advisory for the filing of an ethics complaint against you this afternoon. I know it hasn't been filed, but they've already announced to the media their intention to file. So, what do you make of this ethics complaint that is going to be filed by the group of Attorney Ferdinand Topacio? Recycled lies, harassment, ano pa nga ba? Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Ma'am, sino sa tingin mo nasa likod nila? Initiative nila yon o may tao behind them? Ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. So you're not bothered? Bothered in the sense na ang naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, di po kami magpapadistract dyan. Basta't pagka-file nila, babasahin namin ang complaint at haharapin namin ang buong buo. Okay, si Jan, may balikan yung tungkol kay Kibuloy? Ma'am, yung sinabi nyo na legal process sa US, ano yun, trial hanggang sa conviction? Paano kung makonvict po? Sorry. Kung makonvict po, ibabalik pa rin po siya dito sa Pilipinas? Mas familiar ako sa proseso dito sa Pilipinas kaysa sa US, pero base sa sinabi noon ng DOJ nung pag-imbestiga namin kay Apollo Kibuloy, ang na-anticipate ko ay kahit bigyang daan yung extradition doon, tatapusin yung legal or judicial process doon, pero ibabalik dito para kung makonvict sila dito muna siya magse-serve ng sentence. Ganon yung kino-contemplate kong mangyayaring proseso. Ma'am, sorry. Better to get the final updates from the DOJ if and when magdesisyon sila. Sir, ma'am, ano ko lang, si Senator Robin po ba yung chair ng ethics? Actually, now that you Wala pa. ask, hindi pa po nako-constitute ang Committee on Ethics. Kasi na ano lang po, then si Attorney Topacio po yata ay deputy spokes ng kanilang partido. That's right. Pero hindi pa nako-constitute ang komite, so hindi pa na-elect yung tagapangulo. But kung sakaling siya, ma'am, are you hoping na magiging fair siya sa pag-imbestiga o pag-handle ng ethics complaint against you? I always presume regularity, good faith on the part of sino man sa amin mag-chair ng alinmang komite. But just as an aside also, usually, hindi, ewan ko kung hindi lagi, pero usually, hindi miyembro ng majority ang nag-chair ng ethics. But that's just usual. In the end, kung sinong i-elect na chair ng komite, siya yung mag-chair. Ma'am, you're confident na hindi magmamaterialize considering na ang mukhang basis yung sinasabi na witness tampering yung basis ng ethics complaint against you? Witness tampering. Kompleto rin po kami ng resibo tungkol sa lahat ng mga witnesses o whistleblowers na lumapit sa opisina ko or lumapit sa aming komite sa alinmang investigasyon. Kaya't panatag ako na buong-buo kong mahaharap ang anumang detalye ng complaint nila kung yan ang sinasabi nilang grounds nila. Ma'am, ano yun? Ewan ko sinong guilty sa witness tampering. Hindi yata ako. So, ma'am, may nakikita kang political color dito. The mere fact na naging open ka to run for 2028 election, do you think isa yung paraan nila para this early sirain ka? Mayat maya na pag-uusapan yung politika, but yung mga proseso dito sa Senado, may sariling integridad yan eh. Hindi maliit na bagay ang isang ethics complaint. Seryoso yan, kaya dapat sineseryoso. Ibig sabihin, puno ng katotohanan.
In the same way, yung legislative work namin sa bills, sa investigasyon. And Diyos ko, magsisimula kami ng budget debates, isa sa pinakamabigat na trabaho namin taon-taon. And even yung na-archive na impeachment complaint. So lahat po yan mga trabahong sineseryoso namin dito sa Senado. May political context man, mayat maya ang anumang trabaho namin, pero we should keep our eye on the ball. At lalo na, ang dami pong mga issue, lalo na yung sa ekonomiya, na dapat yun talaga ang bigyan namin ng prioridad. Kaya nga naging napakainit nitong flood control scam, di ba? Dahil feel ng mga kababayan natin ang korupsyon sa gitna ng paghihirap nila. So, kung ano man yung kanilang dahilan, basta't kung may ethics complaint, gaya ng nabanggit ko, babasahin ko yan at haharapin ng buo. Okay, no more? On that note, thank you so much.